What's up guys? Vinci here for today's vlog. May papakapit lang tayong parts dito sa aking Supra GTR 150. Actually, may intro dapat ako talaga dito. Problema, wala siyang audio. May nabili akong gas tank for Supra GTR 150 and pinakabit ko to kay Ian. Meron lang din kaming ilang na-discover regarding sa gas tank na yun. Kaya mga susunod na clip is yung kung saan kinakabit ni Ian yung gas tank na nabili ko. Flashback. So yun guys, dito na tayo kina Ian. Napakita ko sa inyo yung gas tank na sinasabi ko na ewan ko kung 6.8 ba talaga to. Based nga sa description ng seller, 6.8 nga. So ayun guys, ito yung gas tank. Ayan. Ito kasi yung nagpapalaki sa kanya or nagpapadami ng pwedeng ilagay. Ngayon, di ko sure kung 6.8 nga kasi based dun sa ibang brand, sample na natin yung MVR1, mas mahaba pa siya or mas mataba pa. Ang brand na to is Ataka. Plug and play naman to sa Supra GTR, pero yun nga, mamaya malalaman natin kung 6.8 ba talaga siya. And then papapalitan ko na rin din ng fuel filter. Ito nga pala is pang Honda Beat. Sukat siya sa fuel pump ng GTR. Ayan, pati rin yung mga o-ring. Tapos kung ano-ano pa. Ayan. Tapos yung shock. Tinala ko ulit yung shock kasi may nag-comment na kaya naman daw yung shock na to kahit na naka-HRB. So, ayun. Baka na na-discarte ni Ian dito. Plug and play lang to. Kaya balitaan ko kayo kapag kinakabitan ni Ian to. So, yun guys. Ito na natanggal na ni Ian yung gas tank. And kung makikita nyo, etong sukat na ito is halos same lang dito. Ang pinagkaiba nila is mas mataas to. Ito yung nabili ko na Ataka na sabi 6.8 liters daw. Ito naman yung stock. So makikita nyo, ang pinaka-difference nila is etong taas na ito compare dito sa stock. So siguro hindi ko siya masasabing 6.8 liters talaga. Siguro mga 0.5 or mga additional 1 liter lang, ganyan. Dito na siya, sa taas lang siya para nagkaroon ng additional eh. Pero dito, ayun, flat to kung tutusin. Yung ibang 6.8 kasi, mas mahaba pa to. Talagang 6.8 mas mahaba pa siya dyan. Tapos ito na rin yung fuel filter natin, kung makikita nyo. After 14,000 kilometers, medyo madumi-dumi na siya, no? Kaya palitan na rin natin. And since natanggal na rin naman yung gas tank, pwede na rin matanggal tong shock para makabit yung isa nating shock. So yun, mamaya balitaan ko kayo kapag nakabit na tong Ataka na to, tapos pa-full tank natin, i-ride din natin kung ilan talaga yung kilometers na aabutin. Tsaka yun, baka mag-extend din kami. Ay hindi, parang hindi na pala yata mag-e-extend. Usually kasi sa 6.8 liters, nag-e-extend pa sila para dito. Para umabot ng fuel filter sa pinakababa ng tangke. Eh dito, parang hindi na yata eh. Kasi halos magkasing taas lang sila eh. Ayan. Pero mamaya ma-check natin kung sasagad ba tong fuel filter dun sa pinakailalim ng tangke. So yun, mamaya kapit natin to o pakabit natin kay Ian din. Update ko kayo kung ano magiging resulta ng ating pagpapaga. Kung ilang liters ba at ilang liters din ang aabutin. Ito na guys, nakabit na yung shock. Ayan, discount ni Ian. Pinutol namin yung bracket. Ayan, balisan na lang yung nakakabit na bracket. Dahil kasi yung bracket niya yan, dalawa dito. Ngayon, since pag pinutol, at least isa na lang yung nakakabit. Kasi kapag yung dalawa, tatama siya dito sa HRB, at the same time, bitin yung hose. So, yun, buti na lang naputol niya na. Ngayon, kakabit namin yung gas tank. Tapos, may ilan lang kami na-discover sa gas tank, no? Mamaya, pakita ko sa inyo. So, ito na, kinakabit na yung tanke, guys. Ito yung mga na-discover namin kanina. Technically, ano naman siya? Sukat naman. Ayan, no? Halos pare, sukat naman yung bolt. Yung butas ng bolt. Kaso, kikita nyo, may space siya, may awang siya. Ngayon, ang mangyayari, didina ni Ian to. And pag nadiin ni Ian to, makikita nyo, pag sinara ko tong upuan, ayan naman, magkakaroon din siya ng parang konting space. So, ang mangyayari, tatanggalin nyo tong goma, at the same time, baka tabasan na rin yung pinagkakabitan ng goma. Kasi medyo mataas-taas pa siya. Tapos yung haba rin kasi ng, ng tangke, kaya papansin nyo, meron dati ditong cover or asan na ba yun? Goma. Goma. Ayan. May ganyan dati yan sa stock. Kasi sumaba yung tangke, tinanggal na namin. Siguro lalagyan ko na lang to ng parang konting takip or kung ano man para sakaling may pumasok na tubig. So yun,
Kabit muna ni Ian tong tanke, then tingnan na natin yung magiging diskarte niya dito. Nakabit na yung fuel pump, and I think hindi na kailangan mag-extension kasi yung tanke is tumaas lang naman, pero yung halos baba niya same pa rin naman sa stock. Pero pa man, ito nga, nagpapalit kami ng O-ring kasi yung stock na O-ring maluwag na. Kaya kung pagpapalit kayo ng tanke, make sure din na bumili kayo ng O-ring para mas mag-fit siya. And pang Honda Beat yung mga yan, filter, O-ring, tapos kung ano-ano pa, isang set na pang Honda Beat. Sukat naman siya sa GTR 150. Ito na rin, nakabit niya na, pinilit na lang. Ayan. Tapos so far sa baba, halos di naman nahalata. Para na ano lang naman yung plastic. Ngayon, ang problema dito, tingnan, wala na yung goma. So mangyayari, baka lagyan ko na lang ng takip para kahit pa paano hindi malagyan ng tubig itong part na to. So yun, ito na, kakabit na ni Ian yung fuel pump. Then tingnan natin kung ilan yung fuel capacity nito talagang tangke na to. Tingnan yung ginagawa ni Ian, tinatabasan niya. Brad, anong ginagawa mo sa ano ko, Brad? Kinakarpintero ko to Kaya niya tinatabasan kasi yun nga, since tumaas tong sa tangke natin, ang nangyayari sa fairings is tumatama siya dito sa part na to. Kaya yun, kailangan tabasin. Tatanggalin lang naman yung mahaba na yan, pero hindi naman yung buong fairings ang sisirain. Ayan, tingnan nyo guys. Kanina kasi, nung hindi tinabasan ni Ian, ayun nga, yung plastic, tumatama siya dito. Ayan, tama siya. So, since natabasan na, okay na siya. Then, sunod ito nga, tanggalin tong goma. And then, baka may konting tabas din para mag-fit dito sa Supra GTR. So again, balit-balita ulit. So yun guys, ito lang palang solusyon. Hindi na pala kailangan magtabas ng plastic or kung ano-ano dito sa upuan. Yan. Ang gagawin lang pala is tatanggalin lang tong goma na nakakabit dyan kasi dito siya tumatama. Ngayon, natanggal na tong goma na to, yun, naglalak na siya. Ito na, kakabit na ni Ian, and then papagas tayo. Tingnan natin kung ilang liters ang malalagay kasi ang stock is 4.5 liters, and then meron pa siyang technically 1 liter sa loob. So may full tank natin, tingnan natin kung ilan ang malalagay. Tip ko na lang kayo kapag magpapagas na tayo. Moments later. Yo guys, eto na, papagas na tayo dito. Ayan, nagbe-blink na tayo. Tingnan natin kung ilan yung mapapa-full tank natin with this bike. With this gas tank na ang sinasabi is 6.8 liters daw. So expected ko kung 6.8 man to, dapat mga 5 liters ang mapapa-full tank natin with this bike. Pero kung hindi naman tayo abot ng 5 liters, hindi ko siya masasabing 6.8. Siguro mga 5 lang din, mga 5.5 or 5 liters lang. So yun, tara, papagasan tayo dito. Tingnan natin guys kung magkano ang ating mapu-full tank. Okay, full tank. Ayan boss, sige. 272, 4.3 liters. Thank you. So 4.3 liters ang nadagdag, given na sabihin natin na nabawasan na yung ano natin, 1 liter natin na gas tank. So meaning to say, hindi nga siya 6.8 guys. Hindi siya 6.8 liters yung nabili ko. Tulad nga na nasabi ko kanina, kung nakita nyo naman yung comparison, diba? Halos parehos lang sila ng stock. Yung itsura, yung ganyan. Nagkaiba lang sila. Mas mataas tong gas tank na to, etong Ataka na to, compare dun sa stock. Ang stock kasi 4.5 liters. Eto, tansya ko siguro additional 1 liter lang. Siguro mga 1.5 liters lang ang nadagdag, ganyan. Or yun nga, additional 1 liter lang. So yun, I think ride tayo. Magra-ride tayo, no, para mabigyan ko kayo ng actual na ano, bilang talaga kung ilan siya. Okay? Siguro sa may ibang araw, sa ibang ano na lang, sa ibang pagkakataon na lang. Pero pag-iisahin ko na lang dito sa vlog na to. Ganun pa man, siguro sa inyo segundo lang, sa akin ilang araw pang lilipas, ilang oras, ganyan. Kaya again, balita ko kayo guys kung kamusta siya, kung ilan ang kanyang total na fuel na laman. So balita ko na lang kayo guys kapag nakapag-ride na tayo. End of flashback.
So, yun nga guys, eto na. Nakabit na ni Ian yung gas tank. Actually, na-ride ko na rin siya, no? Dito sa bahay, hanggang makapunta ng Ternate, sa Kaiwia, hanggang makarating din ng Tagaytay. Kumbaga, nag-loop ako para lang matesting kung ilan ba talaga yung fuel tank capacity na pina-install natin na gas tank. And sadly, 5.5 liters lang talaga siya. Hindi siya 6.8, hindi rin siya 6.5. 5.5 liters lang. 5.5 lang kasi after ng 160 kilometers na ride ko, dun na nag-start mag-blink yung aking fuel gas gauge. Kapag nag-blink na ang fuel gas gauge, meron pang natitirang 1.5 liters sa fuel tank ko. So nagpa-full tank ako, 3.7 liters lang ang nadagdag sa aking fuel tank. So i-add natin yung 3.7 plus 1.5, parang lumalabas na nasa 5 liters lang talaga yung fuel capacity netong nabili ko na fuel tank. Makikita nyo rin naman sa physical inspection, di ba? Na halos same lang siya ng sukat ng stock. Mas mataas lang yung nabili natin na fuel tank kesa dun sa stock. Functional naman yung gas tank na yon. Additional 1 liters din naman. Wala namang problema yung gas tank na nabili natin. Fast shipping din kung tutusin. Pero bilang consumer kasi, especially kung yung ina-advertise ng shop or ng store is yun nga, 6.8, 6.5 at binili ko siya dahil sa advertisement niya. Tapos, ang dumating sa akin is hindi naman pala. Di ba nakaka-disappoint yung ganun? Yung tipong, bibiling ko to kasi yun yung ina-advertise mo eh. Pero bakit iba yung dumating? O yun yung parang naging concern ko. Wala naman akong problema sa product in terms of quality, shipping, ganyan. Pero syempre, yun yung expect ko. Hindi naman na-meet. Sige, sabihin na natin na yung 6.8 liters is nasa 2,000 rin ng presyo nun. Tapos ito, 1,000 lang, parang ganyan. So basically, lumalabas siya na 1,000 every 1 liter kung tutusin. Pero syempre, since yung ina-advertise nga is 6.8, 6.5, so syempre, ang expectation ko, 6.5, 6.8, yung darating sa akin na fuel tank. Kung sakali man na bibili kayo ng ganitong klaseng gas tank, or kung makita nyo man sa Shopee, since doon ko nabili yung product, ina-advertise pa rin nila is 6.8, 6.5. Huwag kayo maniwala doon. Hindi kasi talaga siya 6.5. 5.5 lang talaga siya, or technically additional 1 liter lang from stock na fuel tank. Kaya kung bibili kayo, kung gusto nyo mag-upgrade ng additional 1 liter, pwede rin naman siya. Pero wag nyo lang paniwalaan yung ina-advertise nila na 6.5 or 6.8. Ganun pa man na nakikita ko namang advantage sa fuel tank na to, at least hindi na kami naglagay pa ng extension sa may fuel pump para lang ma-reach yung pinakailalim ng tangke. Based sa mga reviews na nabasa ko regarding sa 6.5 liters, kailangan mo pang mag-upgrade or maglagay ng extension sa may fuel pump. Kasi pag hindi ka naglagay, parang advance yung blinking ng gas gauge ni GTR. Since yung fuel filter is hindi umaabot sa pinakababa ng tangke. Mas mahaba siya compare sa nabili natin na fuel tank tsaka sa stock. Yun na nakikita kong advantage. Pero kung magagawa mo naman ng paraan yung extension na yun, mas okay. Compare dito na hindi na kami naglagay pa ng mga extensions or basta pinalitan lang namin siya ng o-ring. Accurate pa rin naman yung gas reading ng aking Supra GTR 150. Dati kasi ang full tank na ito is umaabot siya ng 180, ganyan, 170 kilometers, ganyan. Pero ngayon, since naka 5.5 na tayo, 160, nagbiblink na siya. So meaning to say, meron pa siyang 1.5 liters. So possible mga 200 kilometers pa ang aabutin ng isang full tank na itong Supra GTR 150. Nasa inyo na kung gusto nyo bumili ng ganitong klaseng tangke. Pinakita ko naman lahat ng ginawa namin, mga modifications na ginawa namin, ganyan. Kaya kung interested kayo, bumili ng ganitong klaseng tangke or fuel tank, nandiyan sa description box yung link. Huwag nyo na lang paniwalaan na 6.8 talaga siya. Kasi yun nga, 5.5 liters lang siya. Hindi siya 6.8. Advice ko na lang din sa ibang sellers na please maging honest sa pag-post ng product. Kasi kung ako lang talaga papipiliin, kung alam ko lang na since 1K ang difference nila, kung alam ko lang din na 5.5 liters lang yung bibenta sa akin na makukuha ko, sana rumekta na ako sa 6.5 para mas upgraded na talaga. Wala ganun na talaga. Sa akin yung item, kasi naman na siyang i-return pa. So, ako gagamitin ko na lang din para kahit paano hindi naman din masayang yung effort ko. So, yun, pasensya na sa asong nasa likuran ko. Hindi ko alam kung ba't umiiyak yung aso. Hindi siya makapunta dun sa taas. Kawawa naman. Ito ko na tapusin ang vlog, guys. Maraming salamat sa pag-nood, sa pag-like, sa pag-share. Maraming salamat sa pag-comment. Papangatin ko na lang siya dun mamaya-maya. So, yun. Yung drill. Ride safe. Peace out. Kawawa naman yung aso.